Magandang umaga, ito po ang Mike Abel Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abel Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, March 19 ng ating 2025 na po. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kabayan sa ibayong dagat, lagi po namin kasama kayo dahil ang mga balita rito ay galing po sa loob at labas ng ating pamahalaan. Walang fake news dahil ito po ay Office of the President. Ang mga policy, programa ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ang isa ho sa mga tinatalakay at pinag-uusapan dito, ang pagpapatupad ng ating mga batas. Hindi po, yan lang po yun. Relax lang tayong lahat. Kamusta na po kayo? Narito na ang ating mga balita. Nakipag-ugnayan na po ang Presidential Communication Office PCO sa kaukulang mga ahensya ng pamahalaan na nararapat na hakbang o para sa nararapat na hakbang laban sa nasa likod ng talamak na disinformation sa social media. Meron anyang kaugnayan sa pagkakaaresto pa rin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crime against humanity. Ayon kay PCO, patuloy na anya nilang pagsisikapan at malaman ng disinformation, labanan ang disinformation sa mamagitan ng press briefing nga po, live discussion para humalaman ng mga tao kung ano ang totoong impormasyon at hindi. Ayan o, yan ang ginagawa ni Joseph Castro. Araw-araw talaga ang briefing at napapanood din natin yan. Sige lang, Joseph, gawin mo ang lahat. Kahit na maraming natutuwa sa iyo at marami ring hindi natutuwa, pero trabaho lang talaga yan. Samantala, sa isang pahayag kahapon, Marso 18 nga po, mariing kinundina na House Deputy Majority Leader, Paulo Ortega nga po ng La Union yan, na malawakan anyang pagpapakalat ng fake news, kaugnay pa rin ang pagkakaaresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon sa kongresista, nakakahiya sa buong mundo. At pati anya sa International Criminal Court ay dinadamay na sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Matindi po nga talaga ako, nababasa ko yan, talagang pakapalan ng apog, pakapalan ng muka. Ang masakit dito, Pilipino, kapwa Pilipino, nagsisiraan dahil merong pinapaboran. Rule of law, pagpapatupad ng batas, due process ang mangyayari dyan. Hindi ba? Mas kailangan yon. Muling nanindigan po ang Armed Forces of the Philippines, AFP, na natilian niyang matatag at profesional ang kanilang hanay. Ayon kay AFP spokesperson Francil Padilla, walang sundalo na naghahayag ng kanilang salubin sa social media. Hindi katulad nung iba dyan. Pinalahanan po ng AFP na ang publiko anya ay maging mapanuri o i-verify lang anya sa mapagkakatiwala ang source ang mga nababasa sa social media. Kasunod dito, sinabi po ni Colonel Padilla na walang pangailangan para sa loyalty check at nananatilian niyang matatag ang kanilang hanay. Ayan o. Ang gumawa lang naman yan, isang pulis na ngayon ay meron ng kasong inciting to sedition. Ba namang, anong sabi ng pulis na yon? Parang wala sa hulog. Presidente ka lang, bakit kita susundin? Ay di magtanggal ka ng uniforme at magbinta ka na lang ng balot, yan ang bagay sa'yo. Pero yung pulis ka, tapos ganyan na sinasabi mo, walang-wala ka sa hulog. Ito na nga abutin mo ngayon. National Police Commission, NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Kalinisan. Lilinisin na kayo ngayon. Pinag-utos na sa Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS na agad imbestigahan at sampahan ng kasong administratibo ang pulis ng Quezon City na si Patrolman, Patrolman pala ito. Naglalaway pa ito. Masintabi na po, bagong-bago. Francis Steve Talion Pontelas. Wow! Dahil sa pamumulitika nito sa social media. Ayon kay Commissioner Kalinisan mga ba? Ano nga ba? Kalinian? Malinaw, bakit magkaiba pa? Hindi ko kabisado na ginamit ni Patrolman Pontelas ang kanyang social media para ho sa partisan politics. Nalabag, sa Crime on Personal Decorum at Code of Ethics ng Philippine National Police. May hangganan din anya ang paninira at malisyoso ang kanya-anyang mga post na maikukonsidera na inciting to sedition. Ayan o. Ayan o yung pulis. Maghubad ka naman ng uniforme. Ang kapal naman ang apog mo.
yung uniforming yan ay amin nire-respeto pero ikaw hindi ka karespeto. Dalawa kasi ang dapat respetuhin eh. Yung tao at saka yung uniforme. Pero mahalaga yung uniforme para sa akin. Kasi ang uniforme, institusyon. Yung tao-tao lang. Problema naka-uniforme ka pa kuya eh. Tapos ang commander-in-chief, ang binabanatan mo, maghubad ka at magsando ka na lang tapos magbenta ka ng balot. Yan ang bagay sa'yo. Hindi ka karapat-dapat na pulis. Okay? Kung sino, patron man ka lang, ang laki ng ulo mo. Wow! Paano naging pulis ito? Dapat siguro imbestigahan din kung sinong tumanggap dito eh. Di ba pagpasok sa pulis, may trainee, may investigation, may examination. Ay mukhang hindi normal ito. Baka kumain ito ng gagambang ang pakpak ay... Ewan ko saan galing, bahala na kayo. Samantala, meron muna tayong kakausapin ngayon. Eto, iho, makinig ka. Ito'y kasama sa biktima, pamilya ng biktima. Si Dalia Cuartero, tama ba? Siya ho yung ina ng biktima ng human rights violation na siya hong controversial ngayon kaya ho nakulong ang dating Pangulo. Dalia, magandang umaga po. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga po, sir. Kayo po ay ina ng isa sa biktima. Pwede ho bang malaman sino po ba yung biktima na anak po ninyo? Ang anak ko po ay si Jesus Cuartero III. Ilang taon po siya? 26 po ang siya namatay. Pasintabi na, binata ba siya o ano ba siya? Binata po. Binata, kawawa naman, 26 years old. Anong taon ba siya napatay? Anong taon ba siya naging biktima? 2019. March 25, 2019. 2019. Tama ba? Opo. Kasi yung numero parang medyo nalilate. Anyway, so ngayon po na ang dating Pangulo ay nahuli na at lilitisin na sa ICC. Ano pong personal na inyong naramdaman bilang isang ina, ma'am? Natutuwa po kami dahil kahit pa kami, nabibigyan namin justisya yung mga biktima ng war on drugs ni Mr. Duterte. Matagal na po namin inaasam-asam ito. Okay. By the way, ilan po bang anak ninyo? Pasintabi na, maliban dito sa naging biktima, ilan po sila magkakapatid? 5 po siya. Pangatlo po siya. Pangatlo siya sa 5. Okay. So, ngayon, kamusta naman po yung mga kapatid niya at kayo po ng pamilya? Ngayon, alam namin na kayo ay nahihirapan pa rin dahil napakahirap talaga mawala ang isa sa mga mahal sa buhay sa pamagitan ng ganitong karahasan. Kamusta na po ang pamilya nyo? Okay naman po kami, nakakaraos. Okay. Yung biktima naman po ay gusto ko pong ipagmalaki na hindi po siya ordinaryong tambay, isa po siyang professional. Wow. So, hindi po siya gumamit ng kahit na anong bawal na drugs nung panahong yon? Hindi ko po masasabi dahil may mga barkada siya. Okay, pero okay. base sa obserbasyon namin dito sa bahay, wala naman pong pinag-iba. Okay. Pwede po ba niyong, balikan lang natin ang nakaraan, pwede po ba niyong ikwento, paano ba siya napatay? Paano ba siya nawala? Saan ba nangyari yun? Pagkawala niya? Sa bahay niyo o sa labas ng bahay niyo? Sa labas po ng bahay kasi po yung boss nila, pinapawag siya dahil may pinag-usapan sila tungkol sa trabaho. Habang nagkwentuhan, nagiinom. Okay, sige po. Nagiinom po sila. Tapos may tumawag sa kanya na hindi nga daw, base po sa boss niya, hindi daw po pinansin ni Daboy kasi nga habang nagiinom sila, nagsutintuhan, naglalaro ng ML. Ayaw daw po talagang tumayo. Nung kalaunan din, makulit daw talaga yung tumawag sa kanya. Tumayo daw, nagpaalam na, Kuya, aalis po muna ako, pero babalik po ako. Pero dumating na yung alas 3 ng madaling araw, hindi na po bumalik at may narinig na kaming balita na may patayan doon sa area namin doon sa Tower D. Pero hindi namin inaasahan na pasama siya doon. Nung alam namin na may patayan doon,
parang nag-aalala din kami dahil hindi nga siya nakauwi. Pagtingin ko doon sa higaan niya, wala po siya doon. Nung tinawagan po namin yung boss niya, ang sabi, nagpaalam ng mga 10:45. Oho. Nung kinabukasan, may dumating na pamilya na ang sabi, 10:45, sinundo daw ni Daboy ng motor yung asawa niya. Alam namin yun ang tumawag kay Daboy para tumayo si Daboy para puntahan siya. Okay. So ganito, nung bang araw na yon, nung panahon, nung oras na yon, meron ba siyang kasamang kapwa namatay o pinatay? O nag-iisa po yung anak ninyo na namatay nung oras na yon? Tatlo po sila. Tatlo? Oh my goodness. Opo. Ano yun, lahat sila nagiinuman at tinawag lang, pinalabas ng inuman? Hindi po, dahil yung pagkatapos na po ng paglibing ni Daboy, dahil willing naman kami sanang magdemanda, umikot kami, nag-imbestiga. May kasama din naman po kaming CSR. Pero ang CSR nga po, walang gustong makuhang tumistigo. Aha. Ang sabi sa amin ng CSR, wag daw kaming mag-alala dahil after 20 years, pwede pa daw pong isampa. Kaya yun ang parang nanglulumo ako dahil 20 years, buhay pa kaya ako noon. Oo nga, masyadong matagal. Okay? Oo. Aha. So, tatlo pala yung namatay doon sa lugar. Saan man lugar po? Anong eksaktong lugar? Saan lugar ba nangyari yung pagpatay sa anak mo? Base sa mga kwento, yung isa daw, hindi namin kasi personal talagang kilala tong dalawa. Pero dito lang din sa area natin. Yung unang biktima, okay, kinuha na daw ng Sabado pa lang. Itong pangalawa, yung hinatid nga ni Daboy, kinabukasan na Linggo. Tapos ito nga si Daboy, yung anak mo, ang sinasabi nila na palit ulo daw. Kasi nga, may maraming tinawagan yung hinatid niya, ay maraming nagtatawag, maraming tinawagan. so, Pero grupo. walang nakakaramdam na daw yata, hindi ko nakakaramdam na ng Okay. kakaiba. Kaya may pumigil daw yata na wag isama si Daboy. Ang sagot ng isang biktima, magpapahatid lang ako. At yung dalawa talaga, nasa Watling. Yung anak ko wala. Kahit umikot yung CSR sa amin, walang record yung anak ko. Okay. So, saan pong lugar ito? Taga saan po ba kayo, ma'am? San Pasintabi Jose del Monte, Bulacan. taga Bulacan. So, sa Bulacan nangyari ito. So, Oo. ngayon po na nagkaroon na ng major development dahil nga po nagkaroon ng warrant of arrest, sinuli ang dating Pangulong Duterte, posible na may mga susunod pa na mga opisyal ng PNP, baka nga si General Senador Bato ay madamay pa dyan, na mahuhuli rin. So ano po inyong nararamdaman? Sa palagay po nyo, tuloy-tuloy na ito, na magkakaroon ng katarungan, hustisya, yung pong pagkamatay ng inyong anak na binata, ma'am? Malakas ang pakiramdam namin na unang hakbang pa lang ito, malayo pa yung lalakbayin. Pero malakas ang loob namin na mabigyan siya ng hustisya. Okay, tama po yan. Dahil dyan po, ma'am, kayo po ibibigyan ko ng pagkakataon, ano po ang gusto niyo sabihin sa mamamayan Pilipino, sa ating administrasyon, sa lahat ng mga kinaukulan, lalo sa mga katulad nyo na biktima. Nasa inyo po ang oras. Sige po, kung anong gusto niyo sabihin. Ma'am, go ahead po. Gusto po sana namin manawagan kay Mr. President na sana mabigyan kami ng pagkakataon, mabigyan din ng pananagutan ang mga kapulisan. Hindi lang si Mr. Duterte. Sila Mr. Bato de la Rosa, yung mga general na isa sa nagpatupad ng tukhang na sana
mabigyan din sila ng kaparusahan. At sana sa taong bayan, huwag niyo po kami husgahan dahil adik ang, sabi niyo nga, adik ang mga anak namin. Deserve nilang mamatay. At sabi nga sa social media, inaano kami talagang parang nanghihina din kami dahil ako daw ang magulang na walang kwenta, hindi napapalaki yung anak ko na tama dahil naging adik. Kung gusto ko lang ipagmayabang na kung hindi ako mabuting ina, yung biktima mismo kahit paano tapos yun, may trabaho. At yung mga ate niya, tapos din. Kung hindi ako mabuting ina, mapapatapos ko ba sila? Yes, yes. Yun lang ng pagmayabang ko sa buong mundo, na hindi ako masamang ina, mabuting ina po ako. Okay. Yan po ninyo at mangingibabaw ang katarungan, mangingibabaw po ang katotohanan at magkakaroon po ng kaliwanagan itong isyong ito. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Ma'am, salamat po sa inyong oras, pagkakataon. Pasintabi na po, nahukay ko at natanong ko yung mga nakaraan. Alam ko masakit yan. Akin lang hong tinanong para ho sa kapakanan ng mga nanonood at nakikinig kasi napapanood po tayo sa buong mundo. At least malaman nila ang kalagayan ninyo at yung nangyari sa inyong anak. Salamat po sa oras at pagtanggap ng aming tawag. Maraming salamat po sir sa pagkakataon. Salamat po. Ma'am, si Dalia Cuartero, ang ina ng 26 years old na yan daw, professional naman, nagtatrabaho, ay pinatay. 3 pala silang magkakasama noong mga panahong yun. Noong 2029 daw po nangyari. Grabe, ha? So, ayan lang po. Isa lang yan sa pamilya na hanggang ngayon ay biktima at naghahanap ng katarungan. Pero iniisip niya, medyo matagal, pero sana nga ay magkaroon na po ng hustisya ito. Hindi natin sinabi na ang dating Pangulo ay guilty na rito. Hindi natin sinabi na kahit na sino ay guilty. Lahat sila ay sasailalim sa due process. Kaya nga po ang ICC ay gumagalaw na. Bibigyan din sila ng pagkakataon. Ang lahat ng sektor, ang complainant, prosecutor, private prosecutor, defense counsel, at ang mga akusado. Hindi pa sila guilty yan. Ano ha? Yung maliban lang ho doon sa mga pahayag ng kailang mga kapartido o kasamahan na para bang galit na galit sa mundo, huwag na natin patulan sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. 21 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga, tuloy ang Mike Abe Live. Kahapon po ay nagsagawa ng ocular inspection daw ho ang House Secretary General na si Reggie Renald Velasco. Kasama ang Senate Secretary na si Renato Buntog Jr. Sa loob mismo ng plenaryo sa Senado. Aba, ano ito? Paghahanda na ba ito? Paghahanda nga po para sa impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte. Inspeksyon din po ang mga kwarto na maaari anyang maging opisina ng prosecution at magaganap na impeachment trial. Ayan po, normal lang yan. Kasi kailangan ho nilang paghandaan kung ito'y sa June or sa July ang trial. Ang importante ay nakaprepare sila. Sa oras ng panahon na talagang magtatrabaho ng ating mga senador, ay aabangan natin ito. Grabe itong mangyayaring ito. Magkasabay ang trial ng mag-ama. Sasailalim sa trial, si Duterte sa ICC. Sasailalim sa impeachment trial, si Sara Duterte. History ito, ngayon lang nangyari ito sa kaysay-sayan ng politika sa ating bansa. Pero, itong madiin, walang kinalaman at walang kasalanan ng gobyerno ng ating Pangulong Marcos sa kasalukuyan tungkol dito. Dahil yung trial sa ICC, ay yan ay nangyari ang mga di umano'y karahasan sa ilalim ng Duterte administration. Ito namang sa impeachment, ni Sara Duterte ay dahil sa di umano'y graft in corruption, betrayal of public trust, tungkol sa paggasta ng pera, confidential at intelligence pa na hindi na paliwanag, na gumamit ng mga pangalan na sa acknowledgement receipt na kung sino-sino. May mga dodong-dodong, may mga fictitious na kung ano-ano, piatos, may kain na kung sino, kaya ho kailangan i-trial. So, okay? Pero magkaiba yan. Ang kay Sara Duterte ay impeachment, hindi po korte yan. Walang pagkakakulong. Pwede siyang matanggal sa pwesto at pwede ho siyang manatili kung sakali. Doon ho sa ICC, ibang usapin yun. Dahil po, korte yun, criminal issue ang pinag-uusapan doon. Dito ho sa impeachment ay administratibo, pagtanggal sa pwesto. Magkaiba yan pero hindi po yan harassment. Huwag kayong maniniwala sa propaganda ng iba na panghaharas daw ito. Rule of law, ang policy ni Pangulong Marcos from day one
Ano ang ibig sabihin ng rule of law? Bibigyan ng lahat ng pagkakataon. Pag may problema, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Litisin, then korte ang bahala. Ayun, ganun po yun. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue o BIR na kinatigan daw ng Department of Justice ang 5.7 billion tax evasion case na isinampa laban sa 5 Chinese national na konektado raw sa isang malaking illegal na operasyon ng sigarilyo. Aba, ay Chinese national na naman ito. Ano ba ito? Wala nang katapusan. Ayon sa BIR, ipinasa ng DOJ ang 2 criminal information kaugnay sa kaso ng Court of Tax Appeal noong pang March 13 ng ating taong ito 2025. Ang kasong ito ay parte ng pinakamalaking raid na ikinasa ang ginawa ng BIR laban po sa mga illegal na sigarilyo noong pang 2024. Naalala ko na ma-interview natin si BIR Commissioner, talagang galit na galit siya dyan sa mga illegal na yan eh. Kasi talagang hindi nagbabayad ng buwis. Sunog baga na, kasi sigarilyo yan eh. Sunog baga na, hindi pa nagbabayad ng buwis. Grabe talaga. Bakit naman kayo ganyan? Ay lalo pa naman ngayon, kailangan natin ng pera, hindi ba? Bayad ng buwis. Bilang bahagi daw po ng patuloy na, ayan to, nagbabawas niya ata. Question daw po, pagbabawas, plano ng Bureau of Correction sa Bucor. Panaybago daw batch na mayroong 500 person deprived of liberty o PDLs ang ililipat mula sa New Bilibid Prison o NBP patungo naman po sa San Ramon Prison and the Final Farm daw sa Zamboanga noong isang araw. Mabuti sa Zamboanga, sa Davao nadidisgrasya easy. Naalala nyo sa Quadcom hearing, pero inilipat sa Davao nabalitaan natin, nawala. Di ba? Pala tinubig yata. Mabuti sa Zamboanga. Sana may kaligtasan pa rin sila. Okay? Ayon po kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., dating Chief of Staff, layunin anya ng hakbang na ito na bawasan ang pagsisikip ng NBP at mapabuti anya ang rehabilitation ng mga PDL. Patungon din anya ito sa tuluyang pagsasara ng New Bilibid Prison sa 2028. Aba, mawawala na pala yung Muntinlupa, New Bilibid Prison. Isang malaking hakbang ang reforma ng correctional system ng bansa. Ayan po, naku, gustong-gusto yan ng mga taga Muntinlupa. Ayaw ng Muntinlupang manatili talaga yung New Bilibid Prison kasi pag sinabing Muntinlupa, akala kulungan lahat samantalang mayaman ang Muntinlupa, Mahigit na 300 hektarya ang lawak, 360 hectares yata yung lawak na yan. Pag naalis sila dyan, naku, lalong yayaman ang Muntinlupa. Kasi maraming mga mall, mga kondo, at kupang iba't iba pang mga business ang maitatayo dyan sa napakalawak na property pag tuluyan ng nawala ang New Bilibid Prison. Pero hanggang 2028 pa raw matagal talaga ang paglipat, hindi pwedeng lipat bahay ng ganong kadali kasi yan 9:27 ng umaga, magbabalik pa rin po ang ating mga balita. Siyempre, sandali lang, magbabalik po ang Mike Abilay. Balikan natin at tuloy natin po ang ating mga balita sa Mike Abi Live. Nananawagan si Senador Sherwin Gatchalian para ho sa mabilis na at masusing investigasyon tungkol sa kaso ng pagpaslang sa isang Lubyakan turista ho ito. Ito yung nag-viral na nangyari ho dyan sa Boracay. Ayon sa Senador, ang ganito anyang insidente ay may kaugnayan sa kaligtasan ng mga turista at nagdudulot ng damage sa Pilipinas at maaaring makapigil sa iba pang bumisita sa ating bansa. Ibig sabihin, may malaking epekto. Samantalang Aklan 2nd District Congressman Chudorico Harisco, magbibigay daw po ng 100,000 na pabuya para makapagbibigay daw po na kung sino man ang mga impormasyon para matukoy ang salarin sa pagpaslang nga po dito sa Lubyakan turista sa Boracay. Ay, mayaman yung congressman yan, dapat ginawa mo 1 milyon para mapabilis. Anyway, malaking tulong pa rin. Kaugnay pa rin po ng balitang ito, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na may mga hawak na silang 2 na tinatawag na person of interest hinggil sa pagpaslang sa isang Lubyakan tourist sa Boracay. Sinabi po ng PNP Public Information Office Chief
Police Colonel Randolph Tuanyo, na hindi muna nila papangalanan ng dalawang individual na nasa kanilang kustodiya. Ibig sabihin, huli na habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ay, salamat, may huli na pala. Aba, malaking bagay yan. Baka malaman ho talaga. Alam nyo, ngayong panahong ito ay napakalakas dapat ng tourism. Dahil summer, ang target ng ating pamahalaan, Office of the President, Department of Tourism, milyon-milyong turista. At ang Boracay, isa sa malakas sumatak ng turista. Pagkatapos may ganitong pangyayari, sino namang matutuwa? O baka naman may nagsabotahin ito. Kaya sana'y malalim na investigasyon, sino ba ang nasa likod talaga ng krimen na ito. At dahil dyan, si Police Colonel Randolph Tuanyo ay atin pong makakausap sa Public Information Office, chief nga po ng headquarters ng PNP. Colonel, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Sir Mike, magandang umaga po at sa inyo po mga taga-subaybay. Base po sa initial investigation, sabi doon sa report, meron na daw kayong hawak na person of interest. Tama ba? Ano po ang initial na nakuhang impormasyon sa ongoing investigation? Colonel. Tama po, Sir Mike. Ito po ay kaugnay na report po na founded Slovakian po noong March 12, 2025. Meron pong base po sa witnesses at investigation po ng Police Regional Office 6. Meron po tayong 3 persons of interest at 2 po sa persons of interest ay nasa custody na po ng ating kapulisan po sa Region 6. At base po sa patuloy na kanilang pag-iimbestiga, medyo may lino na, Sir Mike, yung background po ng 2 nasa custody nila. Ang isa po doon sa persons of interest na background po nila, base po doon sa patuloy na investigation ng SITG 6. Noong 2007, Sir Mike, may nagkakaso ng theft. Noong 2009, may nagkakaso po yung isa ng slight physical injury. At nagkakaso rin po noong 2015 ng qualified trespass to dwelling. At noong 2016, Sir Mike, meron din siyang kaso sa illegal na droga, 2019. At yung pinaka-latest po, yung 9262 o yung anti-violence against women and their children. Sir Mike, yung pangalawang persons of interest, nagkaroon din po ng kaso ng physical injury noong 2011. At noong 2015, nagkaroon din po ng kaso ng qualified trespass to dwelling. Maaaring kasama siya doon sa kaso ng isang persons of interest na una. At noong 2024 sa 9165, ito po yung sa Dangerous Drugs Act. Sir Mike. Nako, napakarami palang record. Mukhang pasaway talaga itong mga suspect na ito. Sa ngayon, sa ongoing investigation, ano po ang motibo ng pagpatay sa turista? Sa ngayon po, yung detalye po na pag-uusap nila ay hinihiling po namin na hindi muna ibigay, Sir Mike, sapagkat meron pong requirements po ang DOJ, yung pong degree of certainty of convictions. Bagamat may mga binabanggit po sila mga pangyayari na may kinalaman, pero nais po nating sabihin na yung SITG 6 po ay inaalam po nila sa pamamagitan po ng mga parameters kung totoo po o hindi yung mga claims po nila, Sir Mike. Ito bang person of interest saka yung isang at-large pa sa palagay ba ng PNP merong nag-utos sa kanila, may mastermind o kusa lang nilang ginawa dahil mukhang may kriminal ang galawan nila? Talaga bang notorious itong grupong ito o isang grupo ito or sindikato ito? Ano ba 'yon, Colonel? Sir Mike, yung pong natitira na persons of interest number 3 ay kanina lang po, kausap ko lang po si DRDO Joris Cantoria po ng Region 6 na niya po na nagparating na po ng, hindi lang po surrender period, nagparating na po sa Chief of Police po doon sa Boracay na may intention na rin po siya na makipag-cooperate po sa police. Pero kung pagbabasihan lang po natin yung naging kaso nung 2 po na nasa custody ng 2015 na trespass to dwelling, maaaring matagal na po magkasama itong 2 nasa custody po ng pulisya. Okay. Yung bang biktima na turista, ito po ba ay dalaga, may pamilya, may kasama? Ano ho ba ang istorya niya? Ano ba ang background na nakuha? Apo, yung Slovak national po ay 23 years old. Uy. Na ang base po sa report ng Regional Director po ng Region 6, si General Jack Wangki po kahapon, na ang kaibigan daw po ng kinasal po na Pinay sa Boracay po ay yung fiancé daw po ng biktima po. Sila po ay according po sa kanilang further investigation, ito po ay mga estudyante na nag-aaral po sa Germany na umuwi lamang po sa Boracay upang samahan yung Pinay po na kaibigan na kinasal sa Boracay. Dahil lamang po ay hindi po nabigyan yata, nagkaroon ng problema sa visa yung fiancé na original na kaibigan po ng Pinay na kinasal.
Kaya ang ginawa po, nung nagkaroon ng problema, hindi po nakasama dito sa Pilipinas, tumuloy na lang po yung Slovak national na umatin po sa kasal dito sa Pilipinas po. Grabe, no? Ano ang sanhi ng pagkamatay? Binaril, nilunod, binigti? Ano po ang dahilan ng pagkamatay nitong turistang ito, Colonel? Sir Mike, base po sa report ng medical legal ng Region 6 po, ang cause of death po ay blunt force injuries to the head. Naku. At kasama rin po doon sa report po ng medical legal exam ay meron din pong signs of sexual abuse po. Naku, makana-rape pa talaga ito. Well, grabe ho ito. So, karumal-dumal na krimen ito. Anong move ngayon at ano ang dapat gawin ng PNP para maproteksyonan ng lahat ng turista, foreign and local, sa Boracay? Hindi lang ho sa Boracay, sa lahat na, pero specific ang Boracay para hindi na maulit ito, Colonel Pasintabi, na napakalaki ng kasiraan nito sa pangalan ng Pilipinas at ng mga Pilipino at yung pagsisikap ng pamahalaan, tourism, mapalakas kasi na nakakatulong sa ating ekonomiya. Colonel, paano po ito? Nais po natin iparating sa ating mga kababayan na sinasabi rin po ng Regional Director ng PNP sa Region 6 na ito po ay isang isolated case na patuloy na sinusubaybayan ang pag-iimbestiga upang madala po sa justisya o sa kulungan yung mga taong gumawa po nito. Hindi lang po yun. Kung hindi yung proteksyon, magde-deploy ba kayo ng pulis? Palalakasin ba ang pulis operation doon para sa proteksyon ng turista? Yun po yung gusto kong marinig. Please lang, Colonel. Meron bang ganun o wala? Patuloy po, anong mapapansin po ninyo, Sir Mike, nung mga nakaraang panahon po, ang Boracay naman po ay walang mga nakikita ng mga tourist police. Noong mga dumating ng mga panahon po, nag-deploy na po tayo ng mga local police po. Itinatawag po natin na tourist police. Ito po ay patuloy na nangangalaga sa kaayusan at kapayapaan po sa lugar po ng Boracay po. Okay. Maiba naman tayo, Colonel, dahil samantalan ko ng pagkakataon, itong sumisira sa inyong pangalan, sumisira sa institusyon, sumisira sa uniforme ng pulis na si Patrolman Francis Pontelas, na nag-viral yung kanyang mga pinagsasabi na hindi ko malaman kung saan niya hinugot yan. Ano na ang pinakahuling aksyon ng pamunuan ng PNP tungkol dito para kasuhan, disiplinahin o kung ano bang dapat gawin? Kasi nga, hindi trabaho ng pulis ang magsalita ng malayo sa kanyang tungkulin at sinumpaang salaysay o sinumpaang tungkulin sa ating saligang batas. Colonel, please. Ito po yung kaso po na isang pulis natin na ilang pagkakataon po ang binigay po ng PNP sa pamamagitan po ni PNP General Marbil, na ang una po ang intention po natin sa sinabi po ng ating spokesperson po na palalahanan lang natin ang ating mga kapulisan sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Pero dahil sa patuloy po siya sa kanyang pagpapahayag ng mga may paglabag na po sa pulisiya ng PNP at sa ating pong revised penal code. Kaya po noong March 18 po ay siya ni-request na po na ma-restrictive custody sa regional director at siya po ay nasampahan ng kaso ng Article 142 ng revised penal code. Ito po yung inciting to sedition. At kaugnay po nito, ito po ay aggravating po dahil kasama rin din po yung paglabag niya sa inciting to sedition, yung crime sa Prevention Act po ng cyber law po natin. Okay. Nasaan na po itong pulis na ito? Ito ba'y kontrolado na? Nakakulong ba siya? O ano po ang kalagayan niya ngayon? Dahil yung pong pulis na nabanggit natin ay nasa AWOL status po, wala po siya sa custody po ng PNP. Kaya po, hihintayin na lang po natin lumabas yung warrant para doon sa kaso niya na Article 142 ng inciting sedition. At yun naman po ang kanyang possible na violations po na administrative. Ito po yung grave misconduct at yung less grave neglect of duty. Kausap ko lang po yung Chief Regional Staff po ng NCRP o na si Colonel Eros Miranda na magti-take cognizance daw po ang National Police Commissions para po sa kanyang administrative cases po. Pero dapat mahuli na yan. Para baka mamaya magsalita na naman kung ano-ano, nakakahiya at saka nakakasira sa kapulisan, di ba? Ay, nag-iisang tao lang yan. Palagay ko naman, alam nyo kung saan nakatira yan, kung saan nagtatamba yan. Dapat makontrol na po yan. Baka kung anong pumasok sa ulo niyan at makadisgrasya pa kasi hindi normal yung ganyang klaseng pulis. Pasintabi na, Colonel. Tama po. At may mga may mga behavior po siya na napansin ng mga nakaraan po. Yung tinatawag nilang disturbing behavior. Meron po siyang short temper, may mood swings. Kaya po, noong nag-under po siya ng medication noong 2023. Kaya po nagsimula po yan
nung mag-apply po siya ng application for sick leave nung March 4 po na na-disapprove po, tapos nagpatuloy po siyang i-avail yung leave na disapprove naman po, kaya doon nagsimula yung kanya pong awol status po. Pero dapat po makontrol na. Hindi ko naman kayo inutusan, pero ito naman yung opinion ko lang. Dapat po makontrol na ninyo yan. Baka mandamay pa kasi hindi nga normal ang galaw eh. Delikado po yan, Colonel. So, palagay ko, huwag na nating hintayin umabot pa yung ibang kalokohang gagawin nito. Ngayon pa lang, kordonin na, hulihin na, at disiplinahin na. Pasintabi na po, hindi kita inutusan, pero palagay ko yan ang dapat gawin. Sabi nga nila, ahanin ba natin ang damo kung patay na ang kabayo? Bilis-bilisan lang natin ang galaw. Tama po, Sir Mike. Bagamat yung pong nasabi na banggit ninyo, yan po yung pinag-uusapan din po ng mga legal officers po natin dito sa PNP. Kapag yung status niya po kasi is awol na, hindi na po siya pumapasok, kaya wala na pong custody yung PNP sa kanya para po approvean yung request po nila ng restricted custody. Kaya pa, pero ngayon po, pinag-aaralan pa rin po ng legal officer po ng NCRPO kung ano po yung pinakamabilis na hakbang na hindi po tayo mate-technical sa pagpapatupad po ng proseso ng pagpaparusa po doon sa taong nabanggit po. Anyway, tanong ko lang naman yung yun at bilang bahagi na rin ng sakripisyo at pagmamalasakit kasi nakakasira ang galaw, sana maayos na. Samantala, Colonel, panghuli, ano ba itong nangyaring motorcycle rider dito sa Quezon City? Na-involve yung Wilmer Sara at mukhang meron hong nangyari pang hindi maganda. Ano ba ang latest report dyan sa motorcycle incident na yan dito sa Quezon City area? Apo, ito po yung rider natin na kasama po yung kanya may bahay. Yes. Na taga Montalban Rizal na original po, na local po ng taga probinsya po ng Pampanga. Ito po yung nangyari noong March 14 po sa Sullivan Street, Commonwealth Avenue. Sir Mike, ito po yung istorya ng rider na nakita niya na may promosyon na kung saan po yung ating mga MMDA enforcer may promosyon, may inuhuli, tapos nag-volunteer lang po tumulong. Nakakalungkot nga po nangyari at siya po pa po ang naging biktima. Sa ngayon po ang update po doon sa kaso niya, kausap po natin yung ating Quezon City District Director po. Meron na po gumawa po sila ng mga investigation ng backtracking at may mga testigo na po sila ng mga nakausap po na hopefully within the day, within this week po, ay mahuli na po natin yung gumawa po ng krimen. So, kawawa naman, tutulong lang, nadisgrasya pa. Colonel, baka meron kayong mensahe gustong iparating sa taong bayan, lalo na po ngayon, alam naman natin, may political issue, may mga nagrarally, may mga, alam mo na, yung kailang karapatan ni ginagawa, baka yung iba ay nakakasobra, lumalampas at may pananagutan na sa batas. Nasa inyo po ang pagkakataon sa mga magandang mensahe para ho sa kapayapaan ng ating bansa, Colonel. Nasa inyo po. Sige lang po. Sir Mike, nabanggit po ng ating Chief PNP na si General Marbil na una po ipalalahanan ng ating mga kapulisan na mag-ingat-ingat po sa pagbibigay ng mga statement. Bagamat sinasabi po natin, ginagalang po natin yung list po nila, pero sinasabi po natin na dapat po ang ating pong mga statements ay mananatiling apolitical at non-partisan. Okay. Salamat, Colonel, sa oras, pagtanggap ng aming tawag. Salamat po. Maraming salamat, Sir Mike. Okay, mga kaibigan, si Police Colonel Randolph Tuanyo, tagapagsalita or Public Information Officer, Office na Chief ng PIO dyan po sa headquarters ng PNP sa Campo Crame, Quezon City. Ayan o, pinuhog na natin ang mga issues sa Boracay, yung police na nag-viral, pasaway, at saka yung riding motorcycle na tumutulong lang. Grabe naman, na-disgrasya pa. 9:45 ng umaga, tuloy ang mga balita sa Mike Abby Live. Sa isang pahayag ho, giniit ng Palasyo ng Malacanang na walang nakikitang political prosecution daw po laban kay dating presidential spokesman Harry Roque dahil malinaw anya ang ebidensya na umano'y pagkakasangkot niya sa Pogo. Ayun. So, ibig sabihin, hindi siya hinaharas. Kaya po naglabas ng ganyang pahayag ang Malacanang kasi nag-apply ito ng political asylum. Gusto nang tumira doon sa... Marami bang gwapo ron? Maraming gwapo. Marami bang tao talaga doon? Ano naman kinalaman ng gwapo? Pambira naman buhay ito, ano? Bakit gusto niyan tumira? Ang dami niyang pinuntahan. Nagpunta siya ng Abu Dhabi, punta ng Singapore, punta ng China, punta ng Japan. Aba, napili niya sa Netherlands, gusto niyan tumira doon. Kasi pag mayroong political asylum, pwede ka nang tumira doon. Ay problema, wala namang harassment sa kanya eh. Ang nanghaharas kay Roque ang kanyang sarili. Kasi tinatanong lang siya ng Quadcom, ng Kongreso, bakit kayo yumaman? Saan galing ang kayamanan mo? Yun lang itinatanong. Abay, nagtago na eh. Tapos ngayon, sasabihin, mayroong political harassment sa kanya, kaya kailangan niyang huwag bumalik ng bansa. Sinisira pa tayo.
Papasyal-pasyal ka lang, sinisiraan pa tayo. Naghahanap ka lang ng magandang buhay at saka magagandang tanawin dyan. Dadamay mo pa kami. Bumalik ka rito, sabi nga ng NBI, ang tapang mo eh. Di bumalik ka rito, at harapin mo kami. Di ba? Ikaw talaga hari, Hari ng pagsisinungaling ng ginagawa mo. Tuloy ang ating mga balita sa pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights. Kahapon, March 18, sinabi nila ng BI na base niya sa kanilang investigasyon mukhang tumakas si Goo sa pamagitan niya ng backdoor. Hanggang ngayon ba hindi pa tapos itong isyong ito? Exit na sa Tawi-Tawi. Tingin pa ng ahensya na posible anyang sa Tawi-Tawi rin dumaan si Harry Roque. Talaga lang nakita kasi umano siya roon noong September 2, 2024. At dumating naman siya sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates noong September 4. Abay malamang nga. Tawi-Tawi nga dumadaan itong mga ito. Abay backdoor talaga. Si Alice Goo at saka si Crisanda Ong at saka si Harry Roque, ayan po yung mga bida at mga director at producer ng Pogo. Kanya-kanyang palusot, kanya-kanya rin ang mga kinasasangkutang kaso. Ang mga kaso nila ay qualified human trafficking, non-bailable offense yan. Qualified human trafficking at na-justify na mayroong ebidensya, yan po ay warrant of arrest. Ayan, pag nagkaroon ng warrant of arrest, malamang si Roque ay hindi na talaga babalik. Pero huwag kang mag-alala, nandyan ang Interpol. Ipapakita ng Philippine government at ng Philippine authority, lalo na ni Pangulong Marcos at DOJ, na ang Interpol ay buhay na buhay. Papatunayan ng Interpol ay makapangyarihan at huhuli kahit sino. Kasi binabanatan nila, bakit hinuli si Digong Duterte? Ng PNP at saka ng Interpol, ay kasi nga ang Interpol ay malawakan ng galaw. Hindi naman tayo gumalaw ang Philippine government dahil sa utos ng ICC. Gumalaw ang Philippine authorities, PNP lalo tigit, dahil sa merong warrant of arrest galing sa Interpol na hindi natin pwedeng tanggihan dahil tayo ay member ng Interpol. Kaya huwag kayong magpapapaniwala sa mga fake news ng mga taong sarado ang isip at patuloy ang paninira dahil hindi nila matanggap, nakakulong na at meron ng hustisyang aasahan at magkakaroon na ng trial. Ayun, eto na, done deal, ito ang sagot. Done deal? Parang may usapan talaga, ito ang sagot ng Department of Justice, DOJ, sa mga tanong kung kakayanin pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Sa kasalukuyang anya ay nasa custody nga po ng International Criminal Court sa Netherlands. Ayon kay Justice Secretary Jesus Marusep, talaga Crispin Remulla, tapos na ito dahil nandun na anya ang ating dating Pangulo. Ayun. Ibig sabihin tapos na, wala nang kontrol ang pamahalaan. Kayo naman kala nyo kung anong natapos. Wala na pong kontrol ang Philippine government, Philippine authority, Philippine court kay Duterte. Kasi ICC na ang may kontrol sa kanya. Kaya nga done deal ang ibig sabihin. Kung kayo umaasa pa sa Supreme Court o sa mga korte na mapapabalik yan, medyo malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Alam nyo bakit? Kasi yung Philippine court, hindi naman yan kikilalanin ng International Criminal Court. Di ba? Hindi po yan. Ang Philippine court, ang Supreme Court, lahat ng korte sa Pilipinas, hanggang dito lang sa Pilipinas. Sabihin natin, merong petisyon ang mga Duterte para pawalang bisa yung pagkakahuli o pabalikin sa Pilipinas. Kahit manalo pala sila sa Supreme Court, ang gagawin ng Supreme Court, aatasan lang ang Philippine government na meron silang ganong desisyon kung sakali. At ang Philippine government makikiusap lang sa ICC kung pwede. Hindi pwedeng diktahan ng Philippine government ang ICC na ibalik si Digong Duterte dahil merong Supreme Court desisyon kung sakali. Kaya sinasabi kong kung sakali kasi wala pa. Ayan. Ganun po. Huwag kayong magpapapaniwala dyan sa mga political rally. Nababalik na ang dating Pangulo kasi may kakampi tayo ang Supreme Court. Binobola kayo niyan. Pinasasakay lang kayo. Dito kayo makinig sa Mike Abby Live. Maintindihan nyo kung anong totoo. Yung sinabi ko, yan ang pwedeng mangyari. Pero inuulit ko, wala pang desisyon ang Korte Suprema. Huwag natin pangungunahan sila. Katulad ng ginawa nila noong March 11. Nagpalabas nilang may TRO, wala namang TRO. Di ba merong isang abogado dyan? Pigilan ng piloto, huwag paliparin ang aeroplano kasi meron temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema. Bokya naman pala. Wala naman pala. Kinabukasan, nagdesisyon ng Supreme Court, dininay
ni-reject ang petisyon o di fake news. Anong sabi ng Korte Suprema ngayon? Hanapin kung sino ang gumagawa ng fake news. Delikado, baka madisbar pa yung abogado yun. Kakilala ko pa naman, kaibigan ko pa nga eh. Naloko na. Pero didiis siya. Ay, wala tayong magagawa dyan. Ingat po kayo, okay magagalit. Magpakatotoo, mas masarap ang buhay. Okay? Pero magsinungaling, may kaakibat yan na pananagutan. Ayun po yon. Bilang patuloy na pagsulong ng karapatang pantao sa social justice, nais daw po ni dating Senador Laila de Lima na bumuo ng isang EJK, Extrajudicial Killing Victim Compensation. Ganon. Pan, ibig sabihin pera, pundo. Giniit ni de Lima na matutulungan anya nito ang mga pamilya na naulila dahil nga niya sa madugong gera kontra illegal drugs ng nakaraang administrasyon. Ikinalulugod din anya ni de Lima ang pag-usad ng pananagutan anya ng dating Pangulo sa ICC. Ngunit nababahala na maaari anyang guluhin ito ng mga kaalyado at taga-suporta ng dating presidente. Gayunpaman, pagsiniguro pa rin anya na naging biktima ng war on drugs katulad anya na hindi sila nag-iisa at may kasama silang paghahanap ng katarungan at hustisya. Ayan o, talagang malayang-malaya na si de Lima. Isipin mo ba naman, 7 taong nakulong yan? Pinakulong yan, wala naman palang ebidensya. Kaya ngayon, malayang-malaya si de Lima. Alam niyo si de Lima, dating chairman ng Commission on Human Rights, nung si Duterte ay mayor ng Davao, magkaibigan yung dalawang yan, nagmumurahan. Doon nagsimula ang away niyan eh. Tapos, nung maging senador, 1 taon pa lang senador, ipinakulong na ni Duterte. Galit na galit siya kay de Lima. Pagkatapos ng 7 taon, wala naman palang kaso, wala palang ebidensya. Grabe, ano ha? Grabing harassment. Kaya ngayon, si de Lima tuwang-tuwa dahil malaya. Yung nagpakulong sa kanya noon, ngayon siya namang nakakulong. Grabe talaga ang buhay, parang bola lang, umiikot-ikot lang na ganon. Minsan nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka talaga, ha? Grabe talaga. Kahapon po ay dumating na sa 6th Infantry Division. Tama ba? Okay? Infantry Division ng headquarters ng Philippine National Police. Si Police Chief General Romel Francisco Marbil para pangunahan daw po ang Peace Covenant signing ng mga gobernadorial candidates sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, sa BAM Region. Okay ito. Kasama rin na dumalo sa ang Commission on Election o COMELEC, Chairperson George Erwin Garcia at Bangsamoro Interim Chief Minister Abdullah Makakaw, na kapwa nagsusulong ng mapayapang halalan sa rehiyon. Layunin ng aktibidad na pagtibayin daw ho ang pangako ng mga kandidato na pairalin po ang katahimikan, respeto at patas na laban ngayong eleksyon. Ayan, dapat lang naman sana all, hindi lang sa BARM region. Kasi ang midterm election ay senador at local official, nationwide at saka party list. Sana lahat. Ayan. Ang bilis ng oras, parang feeling ko nagsisimula pa lang tayo pero wala tayong magagawa eh. Papaalam na tayo. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas muli. Siyempre dito po sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.